Love Serye TV. Looking for my baby's dad. Tunghayan na po natin ang huling bahagi. Okay ka naman dyan? Gusto ko sana umuwi pero may kailangan pang tapusin dito yung jowa ko. Walang problema, Jera. Asikasong-asikaso nga ako ng katiwala mo. Kailan ba bang bubukas ang resort? Tugon ni Lina. Wala siyang mapuntahan ngunit naroon si Jera para sa kanya. Matagal nang nagrerenta ng isang isla sa mga native ng Palawan ng kanyang kaibigan. Gagawin daw nitong resort at pinag-uusapan na ang bentahan na yon. Nasa bayan siya, namimili ng pagkain ng tumawag si Jera. Iyon nga ang problema dahil pataas ang presyo. Niyang islang yan, urong-sulong, tuloy kami at 10 years lang ang paunang lease. Huwag mo nang problemahin yon, ang importante okay ka. Okay ka nga ba? Ayos lang, sabi ni Lina. Kung susumahin, maayos naman ang lagay niya. Broken-hearted lang at malungkot. Martes na, wala pa ring text o tawag si Tirso. Hindi niya alam kung makakabalik na ang lalaki o ano, pero wala siyang balita. Kahit si Tela, kahit ang kanyang ina, walang balita sa kanya. Nakiusap si Lina sa dalawa na huwag makialam at nirespeto naman ang kanyang kahilingan. Kahit ang nanay niyang takang-taka, ay nangakong hindi makikialam, ni hindi magsasalita ng anuman kay Tirso. At ngayon ay naisip niyang maling umasang tatawagan siya ng asawa, sapagkat ang hiling niya rito ay huwag na siyang sundan muna, na kailangan din niyang mag-isip. Ang labo niya talaga. Hindi alam ni Lina kung matatanggap niya si Tirso, at pagkatapos ay nalulungkot siyang hindi siya tinatawagan. Hindi ba't nais niya ring mag-isip ito? Baka iyon mismo ang ginagawa ni Tirso. May mga sandali lang na napakiwari niya ay lumikha siya ng multong siya rin ang natatakot. Paano kung maisip ni Tirso na ayaw pala talaga nito sa kanya? Oo, naging maganda ang samahan nila. Ngunit hindi pa ito. At noon pa ay maayos na iyon. Maayos ngunit nagpasya si Tirso na pakasalan si Vivian. Ngayon, umayos uli ngunit si Vivian pa rin ang naging takbuhan ng lalaki. Kailanman marahil ay hindi magiging sapat na maayos ang samahan ng dalawang tao na mag-asawa. Kailangang mayroong pagmamahalan. Iyon ang isang bagay na wala sila ni Tirso. Si Lina lang yung nagmamahal. Si Tirso ay pagmamahal ng isang kaibigan lang ang mayroon para sa kanya. Namimiss na ni Lina si Carlito. Gabi-gabi siyang umiiyak dahil gusto niyang makita ang bata. Ngunit naisip niya makakagulo lang yon. Plano rin niyang bumalik makalipas ng 2 linggo. Iyon na marahil ang sagad na haba ng panahong kakayanin niya na hindi makita ang anak-anakan. Kaya malaking tanong kung pipiliin ni Tirso na isama sa bagong pamilya si Carlito. Baka lumuhan ng bato si Lina. Pero anong karapatan niyang makihati? Tiyahin siya hindi totoong ina. Ganyan talaga ang love. Matamlay na wika ni Jera. Bruha ka. Anong alam mo ang swerte mo sa love? Ani Lina. Hoy, baka nakakalimutan mong ilang lalaki yung nagpaluha sa akin bago ko natagpuan ang one true love ko. Hindi naman patas na nakakaisa ka pa lang. Makita ko na agad 2, counted si Ivan. Tumigil ka. Mulat sa Paul friends lang kayo. Hindi na nakipagtalo si Lina at nagpaalam na sa kaibigan. Habang siya ay nagbayad na at nagtricycle patungo sa pantalan. Naghihintay sa kanya ang bangka at lalaking anak ng mag-asawang katiwala ni Jera. Iyon ang naghatid sa kanya pabalik ng isla. Tumahip ang dibdib ni Lina nang matanawan ng pamilyar na figura sa buhanginan at habang papalapit ang bangka ay nakita niya ng malinaw si Tirso. Nakaupo sa maliit na maleta, nakalilis ang pantalon, nasa kandungan ng isang Amerikana, bukas ang botones ng polo. Mukhang galing sa meeting ang lalaki at nagmamadaling nagtungo roon. Shit, sambit ni Lina. Hindi niya magawang pigilan ang pagdagundong ng puso. Kilala niyo, ma'am? Tanong ng bangkerong si Ading. Tangulang ang naging tugon ni Lina. Nang dumaong sa buhanginan ng bangka ay lumapit sa kanya si Tirso. Nagtangkang alalayan siyang makababa, ngunit hindi niya tinanggap ang nakalahad nitong kamay. Ano ginagawa mo rito? Tanong ni Lina. Nothing, tugon ni Tirso. Nothing? Nagpunta ka rito para sa wala lang? Yes, ang weird ng sinabi ni Tirso. Walang balak si Lina na makipag-argumento sa ilalim ng sikat ng araw, kaya nagpasya siyang magtungo sa rest house. Maliit lang ang rest house ngunit maganda. Kasing laki lang yon ng standard hotel suite. Lamang ay merong kaugnog-nog na dirty kitchen. 2 lang ang silid ng bahay. Inukupan ni Lina ang silid para sa bisita. Ang master's bedroom ay natural para lang kina Jera at sa nobyo nito. Bilang respeto,
Hindi niya yung ginagamit. I came straight from Hong Kong, ani Tirso. You'll have to excuse my attire. Hong Kong? Hanggang kailan mo babalak panindigan yan? Tanong ni Lina. Walang emosyon. Totoo, kahit tingnan mo yung passport ko. Kinuha ni Tirso yung pasaporte mula sa bulsa at ipinatong sa mesa. Kasama ng cellphone nito. Check it out. Hindi na yun mahalaga. Ano na lang ba yung mag-side trip si Tirso sa Hong Kong kasama si Vivian? Natanggap mo ba yung sulat ko? Sa halip ay tanong ni Lina. Yes, of course. Sagot ni Tirso. And? Well, I disagree with some of the things you said there. You disagree? Yes, I don't think I deserve this at all. Nanlaki ang mga mata ni Lina. Parang siya pa lang ang lumalabas na mali sa tinutumbok ng salita ni Tirso. At ako, deserving ba ako sa ginawa mo? Won't you offer me something to drink? I'm parched. Halos mapanganga si Lina, ngunit sa huli ay naglabas ng isang boteng tubig na init siya niya kay Tirso. Pawisan ang lalaki, halatang pagod na pagod sa biyahe. Sa katunayan, ngayong pinagmamasdan niyang maigi si Tirso, hindi niya maiwasang mapansin ang panlalalim ng mga mata nito. Parang hindi nakakatulog ng maayos ng lalaki. Parang ilang araw ding nalimutang mag-ahit. Where will I stay? Tanong ni Tirso nang maubos ang tubig. Ano? Sambit ni Lina. Saan ako matutulog? Saan ba yung kwarto mo? You have some nerve. Pagkatapos mo mang babae, parang walang nangyari. Hindi ako ng babae. You have to trust me on that. Sinungaling. Singhal ni Lina. Malayo ang naging tugon ni Tirso. Malungkot ang tinig na magsalita. Mahal mo ba ako? Mahal mo ba talaga ako? Natigilan si Lina. Sa huli ay nag-iwas ng tingin. Ano bang pinagsasasabi mo? Naghahanap ka ng pagmamahal sa akin. Bakit? Mahal mo ba ako? Mahal kita. Diretsyang tugon ni Tirso. Nautal si Lina na magsalita. Mahal mo ako pero nagsisinungaling ka sa akin. And you left and didn't let me explain. I think that's not fair. Not fair at all. If you love someone, you let them explain. You don't just have to leave. Lahat ng sasabihin ni Lina ay parang sumakal sa kanyang lalamunan. Ilang sandaling tila tumigil sa pag-inog ang mundo. Magkakasunod ang kanyang naging paglunok upang magsalita para lamang maantala ng pagriring ng cellphone ni Tirso. Agad siyang napatingin sa gadget na animoy kontrabidang biglang inagawa ng eksena ang bida. At kitang-kita niya nakasulat sa screen ang pangalan ni Vivian. Natunaw ang nostalgia sa sistema ni Lina, sabay tingin kay Tirso. Nakatingin din na lalaki sa cellphone. I have to take this call. But of course, singhal ni Lina sabay talikod. Kinuha ni Tirso ang phone, lumabas ng bahay at nagpakalayo-layo. May lamang minuto bago nagbalik ang lalaki. Sa puntong yon ay sira na ang araw ni Lina. That was Vivian. She only wanted to see if everything's alright. Sabi ni Tirso. Tumaas ang kilay ni Lina. Wow, she's concerned. Naupo si Tirso sa one-seater sofa. Bumuntong hininga ito. Listen, can we talk about things? This is a huge misunderstanding. Hindi mo ba siya kasama sa lahat ng pagkakataong nasa gym ka kuno? Kastigo ni Lina. I was with her but hindi ba siyang kasama mo sa Singapore? Siya pero naiginigit mo kanina na hindi Singapore kundi Hong Kong. Huling-huli ka na gusto mo pang lumusot. Ano bang gusto mong patunayan? I was in Singapore. Tumuloy ako sa Hong Kong pagkatapos may meeting ako. Sinungaling. I think the question here is very simple. Do you love me? Of course not. Singhal ni Lina. Tumayo si Tirso at malalaki ang hakbang na lumabas ng bahay. Taas-baba ang dibdib ni Lina sa galit at nais niyang sugurin si Tirso. Hindi niya nagawa. Umalis ito kung gusto nito. Walang mararating ang usapan nila kung walang gagawin si Tirso, kundi ang harapang magsinungaling. Nakikiramdam si Tirso habang wala siya narinig kundi ang mahinang ugong ng generator, huni ng mga panggabing ibon at hampas ng karagatan sa dalampasigan. Malamig sa kinaroroonan niya pero mas gusto sana niyang tabihan si Lina kahit masama ang loob niya sa asawa. It was his fault for lying to her. Simple lang ang dahilan. Alam ni Tirso na mag-aaway sila. Nagkataon lang na mayroong special na hiling sa kanya si Vivian na hindi niya mapahindian. Lalo na at wala nang maituturing na pamilya ang dalaga. Vivian was sick, terminal cancer. Nalaman lang ng babae 3 buwan na nakakaraan. Wala mag-alaga rito, wala mag-asikaso. Siya lang. Alam ni Tirso na dapat na inihanap na lamang niya ng nurse si Vivian. Ngunit paano niya maiiwan ng basta na lang ang babae? Gayong mayroon din naman silang pinagsamahan. Hindi rin nagawa ni Tirso na sabihin ang lahat sa kanyang asawa dahil batid niyang magagalit si Lina.
Ngunit tapos na ang lahat ng iyon ngayon. Naoperahan na sa Singapore si Vivian ng Huwebes ng gabi. Kanina ay tinawag sa kanya ng babae na mula sa unang resulta ng test ay natanggal naman daw yung tumor nito sa ulo. Bagaman hindi yun katiyakang marami pang taong nalalabi sa buhay nito. It seemed as though Vivian had already accepted her fate. It was a happy kind of sad. At any rate, it felt light. Hindi man masasabing magaan na magaan dahil sa pagtatapos ng buhay ng isang tao. Hindi yun masasabing mabigat sa dibdib. Ang lalim ng buntong hiningang pinakawalan ni Tirso. Masama rin ang kanyang loob na sa ganoon na lamang naging handa na si Lina na iwan siya. Honestly, what the hell kind of thinking was that? Kung gusto mo ang isang tao, kung mahal mo ang isang tao, hindi mo dapat hayaang umalis lang ng walang paliwanag. Nasa ng benefit of the doubt. Hindi ba naging sapat ang ipinakita niyang pagmamahal sa asawa para layasan na lang siya ng basta-basta? Maybe both of them were still new at this marriage. After all, wala namang perpektong handbook ang kasal na maaaring bilhin para gawing guide. Muling napabuntong hininga si Tirso. Sabay hampas sa brasong pinapapak ng lamok. Nasa labas siya ng rest house. Pinagsarhan ni Lina sa labas. 8:00 pa lamang ng gabi pero dahil napakatahimik sa lugar, pakiramdam niya ay 2:00 na ng madaling araw. It was going to be a very long night for him. Sir, kape? Napalingon si Tirso sa nagsalita. Si Mang Ambo, ang katiwala ng isla. Salamat po. Malamok po dito, sir. Saglit po at kukuha ako ng dahon dyan sa likuran. Kapag sinigaan yun, mawawala ang lamok. Wika ng matanda. Salamat po, ani Tirso. Saglit na nawala si Mang Ambo at nang bumalik ay nagsiga ng ilang halamang gamot, pambugaw ng lamok. Naupo sa tapat ni Tirso ang matanda. Sa kawayang upuang ilang di pa lang ang layo mula sa rest house. Mayroong katabing duyan iyon. Doon niya balak matulog. Meron po akong emperador sa bahay kung gusto niyong mag-inom. Nakangiting presinta ng matanda. Nagpasya si Tirso na pagbigyan ng matanda. May makukutkot po ba tayo? Nagugutom na rin po ako. Hindi po ako nakakapaghapunan. Malupit ang asawa ko, Mang Ambo. Tiniis talaga ako. Himutok niya. May kinalaw po ako dun, sir. Dadalhan ko na rin po kayo ng kanin at ulam. Inabutan ni Tirso ng 1,000 ang matanda na tinanggihan nito, ngunit iginiit niya. Sa huli ay tinanggap na rin ni Mang Ambo ang pera. Umalis at nang bumalik ay kasama na ang anak na lalaki. May dalang maliit na mesa ang dalawa. Nakapatong sa ibabaw ng isang gitara, isang kaldero, plastik na pinggan, baso, alak at iba pa. Nag-set up ang dalawa sa pwesto ni Tirso. Kumain muna siya saka magsimula ang tagayan. Masarap kakwentuhan ng mag-ama, kahit paano ay nalimot ni Tirso ang sitwasyon. Gayon naman ang tumama na ang alak sa kanyang sistema. Natagpuan niya ang sariling nagrereklamo. Hindi man lamang ako pinakinggan muna. Ang lupit ng asawa ko. Hindi nagkomento tungkol doon si Mang Ambo. Tagay lang ng tagay sa baso ni Tirso. Gayon man kapag daka ay nagswestyon ang matanda. Sir, baka naman kailangan lang ng kaunting pagsuyo. Ang misis ko gustong gusto kapag sinusuyo ko siya. Iba ang karisma ng matandang ito. Paano po susuyuin? Kaninang manunuyo na nga ako, pinagbabagsakan ako ng pinto. Heto ako, hindi lang outside ako lambo, outside the house pa. Nagtawanan na mag-amang kainuman ni Tirso. Maya-maya itinipanan ni Ading ang anak ni Mang Ambo ang gitara. Nais mapangiwi ni Tirso. Nang pumailan lang ang himig na makapanindig balahibo sa kakornihan. Ngunit kapag dakay naaliw na rin siya sa ganda ng tinig ni Ading at husay sa pagkalabit ng gitara. Maya-maya inuudyukan ng mag-ama ni Tirso na kumanta at dahil lasing na rin, tumayo siya at nag-concert sa buhanginan with matching actions. Hindi ko kayang tanggapin na mawawala ka sa akin. Napakasakit na marinig na ayaw mo na sa akin. Birit ni Tirso sa kanta ni April Boy. Kung maririnig siya ng kanyang mga kamag-anak at kaibigan, hindi na siya magtataka kung ikakaila ng mga iyon ang kaugnayan sa kanya. Bumaling siya kay Ading dahil hindi niya alam ang lyrics na agad ibinigay ng lalaki. Sige na. Naman ito sa pagkanta. O sigaw ba yon? Hapdi at kirot ang dulot sa aking damdamin. Hindi ko kayang mabuhay sa mundo. Kung mawawala ka sa aking piling. O Lina. Sa wakas nakakuha ng reaksyon si Tirso mula sa tulog na kabahayan. Nabuhay ang ilaw doon at hindi nagtagal ay lumabas si Lina. Ano problema mo? Taas kilay na tanong ng babae. Kahapon lamang tayo nagsumpaan, wika ni Ading kay Tirso.
Batid ni Lina na aawitin iyon ng asawa niyang nabaliw yata sa kung anuman ang nainom ng tatlong lalaki. Kahapon lamang nang tayo'y magsumpaan. Kanta ni Tirso wala sa tono. Mukhang hindi naman alam ang lyrics. Ang sabi mo pa ay hindi mo ako iiwan. Wika ni Ading. Ginaya iyon ni Tirso. Ang sabi mo pa sa akin ay hindi mo ako iiwan. Naging my way na yata ang tono ng kinakanta ng lalaki. Biglang napahiya si Lina sa mag-ama. Ang asawa niyan lasing, nagwawala sa buhanginan, nakataas sa mga kamay sa ere, feel na feel ang kinakanta, pasuray-suray habang naglalakad patungo sa kanya. Mukhang nadama ni Ading na walang patutunguhan ang pagsupply nito ng lyrics at nag-chorus na ito na siyang bahaging tila tanging alam lamang ni Tirso. Hindi ko kayang tanggapin na mawawala ka sa akin. Ani Tirso naglalakad na naman palapit kay Lina, ngunit sa tuwin ay humihinto, tila hinahanap ang balanse. Hanggang sa parang titimbuwang ito ngunit naagapan ni Mang Ambo. Nakidala no si Lina. Nakakahiyang malaman pa ni Jera ang nangyari. Inakay na nila papasok sa bahay ng malaking bulto ni Tirso na parang nakatulog na. Inihiga nila sa sofa ang lalaki. Nagpasalamat si Lina sa mag-ama sa kabinalingan ang lasing. Gising pa si Tirso. Nakangiti kahit nakapikit. Kumakanta pa rin. Sa pagkakataong yun ay nakilala ni Lina ang awiting piniling i-murder ng kanyang asawa. Beautiful in my eyes. Bumangon si Tirso. Hinigit ang kamay ni Lina at pinatong sa balikat nito. Hinapit siya ng lalaki. Sa tenga niya umawit ng sintonado at bigla siyang napaiyak. Nakakainis ka, ani Lina sa pagitan ng mga ngipin. Why? Naisip ni Lina na lasing naman si Tirso. Wala na sigurong maaalala bukas. Nai-inlove ako sa iyo kahit lasing ka, kahit sinungaling ka na naman. Vivian is dying. She hath no one. Nabubulol na si Tirso sa kalasingan. Ako lang, hindi ko siya maiwan. Alam kong mali sa mata ng tao, pero sa nakaraan namin, paano ang moralidad ko bilang tao? Hindi ko sinasabi sa iyo na humingi siya ng tulong ng isang taong makakasama niya dahil baka magalit ka sa akin. Pero iyon ang simula ng katapusan ng kung anong meron kami. She had her operation last Thursday to remove the tumor. Not a guarantee that she will live for years. But it will buy her at least a year, the doctor says. Napaatras na si Lina sa puntong iyon. Nakatakip ang kamay sa bibig. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ng asawa. Lalong hindi makapaniwala na iniisip ni Tirso na hindi niya ito pinapayagan sa ganoon palang kondisyon ni Vivian. How dare you? What? Pumipikit-pikit na si Tirso, halatang labis ang apektado ng alak. Paano mo naisip na pipigilan kitang tulungan siya kung, Diyos ko, galit na galit ako sa babaeng may taning na, ang sama ng ugali ko, bulalas ni Lina. Bago pa nakasagot si Tirso ay bumigay na ito. Bumagsak sa sofa at hindi pa natatagal ay mahina ng humilik. Inayos ni Lina sa pagkakahiga ang asawa. May panginginig sa mga kamay. Nasyak siya. Hindi makapaniwala sa natuklasan. Ilang oras siyang nanatiling nakatingin lang sa kawalan hanggang sa hilahin na siya ng antok at pumesto sa duyan. Nagising si Lina na wala na siya sa hinihigaan na nagdaang gabi at katabi na si Tirso sa kama. Gising na ang lalaki. Agad siyang bumangon. What you said last night, is it true? Tanong ni Lina. Ano bang sinabi ko kagabi? Nalimutan ko na lahat. Ani Tirso. About Vivian being sick. Yes, you can call her to ask. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil baka magalit ka. Matagal walang sinabi si Lina. Sumandal sa headboard. Pinagsalikop ang mga kamay na inabot ni Tirso at pinisil. Why did you not ask me about it before running away? Dahil naisip kong dapat sinabi mo sa akin. Binigyan kita ng chance, hindi mo ipinagtapat. Akala ko kahit anong gawin ko, hindi mo matututuhang. Alam mo na, hindi magawang sambitin ni Lina ang salita. Anong alam ko na? Tanong ni Tirso. Sabi mo kahapon mahal mo ako. Mahal kita. Kumalat ang init sa puso ni Lina. Totoo? Totoong totoo, sabi ni Tirso. I guess I always have. Bakit siya ang pinili mong pakasalan? Iniisip ko rin yan. I guess it's because you were always forbidden. Hindi talo. A few times I thought about it years ago and I always figured I will inevitably do something stupid in our relationship. Will be ruined. And then there's Ivan too. Galit na galit ka nung kakasal tayo. I was mad because I felt betrayed. Saglit lang tayo nag-usap. Hindi tayo nagkaroon ng mahabang diskusyon. The next thing I knew, everyone hated me. Pakiramdam ko plinano nyo ni nanay ang lahat.
Well, she just suggested that I seduce you. Pagtatapat ni Lina. I did not. I swear, Tirso. Hindi talaga, promise. Hindi ko alam na hindi ko nailak yung pinto. I guess I figured that out anyway. Besides, it didn't matter because it didn't take long to succumb to my feelings. Lina, I'm glad. God knows how glad I am that I married you. Because you and I were meant to be together. I just know it. Niyakap ni Lina ng mahigpit ang asawa. Mahal din kita, Tirso. You mean that? Opo. Then can we make a promise to talk to each other more? No topic is taboo. No topic is too sensitive. Can we make a pact? I know marriage is new to us both, but I think the first rule is no secrets. Itinaas ni Tirso ang kamay. Napangiti si Lina, bagamat pumatak ang mga luha. Itinaas din ng mga kamay. No secrets. Will you kiss me now? Hiling ni Tirso. After I brush my teeth, wika ni Lina. And maybe after some coffee. Tinutop ni Tirso ang ulo. Ano bang ginagawa ko kagabi? Nag-concert ka sa buhanginan. No. Yes, and what did I sing? Paperboy songs. Iniumpog ni Tirso ang ulo sa headboard. Ang lakas ng tawa ni Lina. Together they had breakfast, and later they kissed and made love. Sa halip na umuwi, nagpasya si Lina na manatili sa paraisong islang buong linggo. Later, they will realize their child was conceived on the island. Carlito was happy, camper, knowing a baby sister was on the way as requested. Hula din ni Lina saan man naroon ang ate niya. Nakangiti ito at masaya.